Isang pangyayari sa kasaysayan ng militar ang nagpapakita ng malaking agwat sa lakas ng himpapawid ng Amerika at tumatandang fleet ng Iran. Hindi ito nangyari nung nagsimula ang labanan sa gitnang silangan noong 2023, kundi isang dekada nang nakalipas, noong 2013 sa internasyonal na tubig ng Golpo ng Persia. At hindi lang yon, ang buong pangyayari, kung saan nagharap ang isang luma ng Amerikanong fighter jet na pinapalipad ng Iran laban sa isa sa pinaka-advanced na US fighter ng panahon na yon, ay tumagal lamang ng ilang minuto at natapos pa ito nang walang kahit isang putok na pinakawalan. Ano ang dahilan kung bakit ito hindi ka panipaniwala? Malalaman mo na. Ngayon, para maintindihan kung bakit kakaiba ang insidenteng yon at anong ipinapakita nito sa kalagayan ng militar ng Iran. Kailangan nating balikan ng kasaysayan kung paano nauwi ang Iran sa pagpapalipad ng mga Amerikanong jet na ilang dekada na ang tanda laban sa mas makabagong mga katapat nito. Sa huli, ito ay kwento ng pandaigdigang geopolitika at ng hindi komportableng kalagayan ng Iran sa nakalipas na mga dekada. Pero magsimula tayo sa insidente. Marso 2013 yon. Isang American MQ-1 Predator drone ang nagsagawa ng misyon ng pagmamanman at pagsisiyasat 16 milya mula sa baybay ng Iran sa internasyonal na himpapawid. Hindi eroplanong pandigma ang Predator sa kahit anong paraan. Isa itong mahaba at makitid na propeller-driven tataporma na dinisenyo para sa pagmamasid, pagmamanman at posibleng isang tumpak na pag-atake. Kilala ito bilang Unmanned Aerial Combat Vehicle. Pero ang tunay nitong gamit ay pagpapalipad ng long-range air-to-air missiles. Hindi para sa dogfighting. Hindi kayang lampasan ng drone ang bilis ng eroplano dahil 135 milya kada oras lang ang pinakamabilis nito. Pero marami itong nakikita kaya naging target. Matapos makita ang drone, nagpadala ang Air Force ng Iran ng dalawang F-4 Phantom jet para harangin ito. Ang Phantom ay isang twin-engine na supersonic na eroplano na may kakaibang anyo na parang pating at may kasaysayan na nagsimula pa nung huling bahagi ng dekada 50. Noong panahong yon, ito ang pangunahing gamit ng lakas panghimpapawid ng Amerika sa Vietnam at isa ring jet na tinanggap ng Iran ng maramihan mula sa Estados Unidos bago magbago ang lahat noong 1979. Noong 2013, ang mga parehong eroplanong yon na 50 taon na ay kabilang pa rin sa pinakamagaganda sa fleet ng Iran. Technical. May 40 F-14 pa rin ang bansa, mas bagong henerasyon at mas mahusay na air superiority fighter. Ngunit ang F-4 pa rin ang mas maliksi sa dalawa. May posibilidad din na isinasaalang-alang ng Iran ang paggamit ng mas lumang eroplano bilang paraan para mabawasan ang panganib at pagkasira ng mas bago at mas kayang mga eroplano, lalo na't ang bantalang naman ay isang drone. Kaya, dalawa sa kanila ang lumipad papunta sa Predator. Ang isa ay nagpaiwan, habang ang isa naman ay lumapit para sa pagharang. Hindi alam ng dalawang Iranian piloto na may isa pang piloto sa itaas. Si Teniente Colonel Kevin Satterfield, na may call sign Showtime, ay lumilipad ng F-22 Raptor, malapit at inatasang mag-escort sa Predator. Bilang bahagi ng patakarang tahimik na ipinatupad ng US Air Force matapos ang insidente noong 2012, kung saan dalawang pang-ataking jet ng Iran na Su-25 ang nagpaputok sa isang drone sa internasyonal na himpapawid. Mula nun, hindi na nagpapadala ang mga Amerikano ng drone na mag-isa sa Gulf. Minsan, sinasamahan ito ng dalawang F-18 Super Hornet mula sa malapit na carrier. Ngayong araw, may F-22 na nagsilbing escort. Ang F-22 ay produkto ng isang programa na nagsimula noong dekada 80 na nagsimulang mabahala ang mga tagaplano ng depensa ng Amerika tungkol sa mga programa ng eroplano ng Soviet at kailangan nila ng mas mahusay na fighter para sagutin ito. Nagbunga ang Advanced Tactical Fighter Program ng Raptor na nagsimulang magserbisyo noong 2005. Sa karamihan ng mapagkakatiwala ang sukatan, ito pa rin ang pinakamahusay na air superiority fighter na nagawa. Mula simula, hinubog ito para hindi makita. Ang bawat anggulo, ibabaw, at panloob na bahagi ay dinisenyo para ikalat ang radar returns palayo sa receiver ng kalaban. Ang kambal na Pratt Whitney 119 na makina ay sapat ang lakas para maitawid ito sa sound barrier. Sa kakayahang tinatawag na Super Cruise, hindi ito kailangang gumamit ng afterburner. Kaya nitong mapanatili ang mabilis na paglipad nang hindi malakas gumamit ng gasolina at hindi lumilika ng malaking infrared signature na dulot ng afterburner. Dala nito ang armas sa loob, sa likod ng mga by door na nakalapat ng pantay sa katawan, na saglit lang bumubukas tuwing labanan at agad nagsasara. Kaya nananatiling stealth ang eroplano sa buong operasyon. Dinisenyo ang avionics nito para sa sensor fusion
at electronic warfare suite na nagbibigay sa piloto ng larawan ng larangan ng labanan na di kayang tapatan ng ibang eroplano. Kahit may modernisasyon, huling pag-aangkat ng Air Force mula US ay nung sa unang bahagi ng dekada 70-40 taon bago ang insidente. Oo, patuloy na ginagamit ng Iran ang mga disenyo mula China, Rusya o sariling gawa para i-retrofit ang lumang F-4E platform. Pero ang F-4 ay ikatlong henerasyong fighter aircraft pa rin, habang ang F-22 ay kabilang sa ikalimang henerasyon. Habang pinapanood ni Showtime ang nasa unahang F-4 na papalapit sa Predator, naghintay siya. Dahil kumpiyansa siyang hindi siya makita ng Iranian radar, gumawa siya ng pambihirang bagay. Ibinaba niya ang kanyang Raptor sa ilalim ng F-4, sapat na lapit para makita ito ng malinaw, at mas mahalaga pa, sapat na lapit para makita ang mga weapon station at matukoy kung anong armas ang dala ng Iranian pilot. Walang kaalam-alam ang Iranian pilot na nangyayari ito. Eksaktong gumagana ang stealth systems ng Raptor ayon sa pagkakadisenyo sa mga ito. Ininspeksyon ni Showtime ang kargamento ng armas, umatras, at kumilos na siya. Lumiko siya pakaliwa, umakyat, at dahan-dahang inilapit ang jet sa tabi ng F-4. Biglang lumitaw sa gilid ng paningin ng Iranian pilot. Maisip natin ang gulat ng Iranian pilot na kalmadong nakaupo sa cockpit nang bigla niyang makita ang isang makinang dapat ay hindi nakikita pero nandun sa tabi niya. Pagkatapos, ginawang palabas ni Showtime ang lahat. Binuksan niya ang radyo, kinontak ang Iranian pilot at nagsabing dapat na silang umuwi. Ginawa nga nila yon. Lumiko at umalis ang dalawang fapat. Walang naganap na engkwentro o paglala. Ang misyon ay tahimik na nagpakita kung paano gumalaw ang ikalimang henerasyon ng air power laban sa lumang fleet. Ngayon, para maintindihan kung bakit malaking agwat iyon at bakit umaasa pa rin ang Iran sa mga lumang eroplano mula pa nung natututo pa lang lumipad si Showtime, kailangan nating suriin ang parehong eroplano ng detalyado. At pagkatapos, ay balikan ng mas mahabang kasaysayan kung paano napunta ang Iran sa ganitong kalagayan. Ang F-4 Phantom II ay unang lumipad noong 1958. Dinisenyo ito ng McDonnell Aircraft Corporation, McDonnell Douglas, para sa hukbong dagat ng Estados Unidos bilang Fleet Defense Interceptor at naging isa sa pinakamaraming gamit at pinakalaganap na jet noong Cold War. Pagsapit ng digmaang Vietnam, parehong ginagamit ng hukbong dagat at hukbong himpapawid ng Estados Unidos ang eroplano para sa iba't ibang tungkulin, mula sa air superiority at pag-atake sa lupa hanggang sa reconnaissance. Umabot ito ng Mach 2.23 sa mataas na altitude, kaya isa ito sa pinakamabilis na eroplano noon. Mas mahalaga pa, ito ay makapangyarihan. Kaunti lang ang limitasyon nito sa aktual na labanan. Ang mga unang bersyon ay walang nakalagay na baril sa loob na sumasalamin sa doktrinang naging delikadong masyadong umaasa sa pagiging maaasahan ng mga air-to-air missile. Idinagdag lang ang baril kalaunan. Sa loob ng ilang taon, mahina itong eroplano sa dogfight dahil umasa lang sa mga missile. Kailangan din ng jet ng malawakang maintenance. At ang radar nito, kahit moderno nun, ay malaking mechanical na umiikot na antena. Kaya malaki ang radar cross-section at madaling maapektuhan ng interference at jamming. Bagamat kinatakutan ng eroplano, pagsapit ng 1970, sinimulan ng palitan ng Amerika ang Phantom ng mas espesyaলিsadong plataporma. Kinuha ng F-15 Eagle ang papel bilang air superiority noong 1976. Dumating naman ang F-16 Fighting Falcon para sa multi-role na gawain noong 1978. Unti-unting inalis ang Phantom sa frontline ng Amerika, hanggang tuluyang inalis noong kalagitnaan ng dekada 90. Ngayon, pamunahing ginagamit ng US Air Force ang F-22 at F-35, habang paminsan-minsan pa rin ginagamit ang mas lumang F-15 at F-16 dahil mas mura at para hindi masayang ang bagong eroplano sa simpleng misyon. Pangtanging lugar ng F-4 sa lupa ng Amerika ay sa mga museo na lang. Pero sa Iran, operational pa rin ang mga parehong jet na yon, kahit sa papel lang, dahil wala namang paraan ng Iran para palitan ng mga ito. Kung ikukumpara, ang F-22 Raptor ay bunga ng 60 taon ng pag-unlad sa inhinyeriya ng abyasyon. Ang radar cross-section nito ay kasing liit ng bakal na marble. Mas maliit kaysa sa modernong ika-4 na henerasyong fighter sa radar. At halos di masukat ang bawas kumpara sa Phantom. Pinag-iisa ng sensor fusion ang datos mula sa sariling radar, passive infrared sensors, at data link input mula sa ibang eroplano at ground station. Nagpapakita ito sa piloto ng pinagsamang larawan kaysa makakahiwalay na raw feed mula sa iba't ibang sistema. Kaya ng targeting system ng eroplano na sabay-sabay subaybayan ng maraming target,
Umatake mula malayo gamit ang mga misail na IM-100 at 20 AMRAAM mula internal base. At gawin ito habang halos di nakikita ng kalabang eroplano. Sa labanan na lagpas sa visual range, maaaring hindi malaman ng pilotong Iranian ng F-4 na may F-22 sa himpapawid hanggat may missile ng palipad. Kahit sa malapit ang labanan, nanginghibabaw pa rin ang Raptor. Ang thrust vectoring nozzles nito ay nagbibigay daan para maipihit ang tambutso ng makina upang makontrol ang posisyon ng eroplano kahit hindi nakadepende sa bilis ng eroplano sa hangin, kaya't nagkakaroon ito ng malaking kakayahan sa pagmanyobra kahit mabagal ang takbo. Kung maglaban ng F-4 at F-22 sa malapitang paikot-ikot na labanan, agad mawawalan ng kontrol at mapapaikot ang F-4 dahil sa mas agresibong galaw ng F-22. Siyempre, hindi ito abot sa ganung labanan ng hindi natuklasan. Pero bakit patuloy ginagamit ng Iran ang F-4? Sa madaling salita, dahil tumigil na silang maging magkaibigan ng US. Bago ang 1979, maganda talagang relasyon ng Iran at Estados Unidos. At kasama dito ang palitan ng mga kagamitang militar. Si Shah Mohammad Reza Pahlavi ng Iran ay malapit na kaalyado ng Amerika noong Cold War. Nakita ng magkakasunod na administrasyon ng US na ang malakas na militar ng Iran ay nagsisilbing puwersang nagpapastabilize sa rehiyong laging nanganganib magdigmaan. Dahil dito, maraming armas tulad ng tangke, helicopter, barkong pandigma at eroplano mula Amerika ang napunta sa Iran. Dahil dito, ayon sa pamantayan ng rehiyon, napakahusay ng kagamitan ng Iranian Imperial Air Force. Noong kasagsagan, may mahigit 200 F-4 Phantom sa iba't ibang bersyon. Kasama ang mga F-5 Tiger fighter jet ang Iran. At talagang naglagay na sila ng order para sa noon ay pinaka-advanced na F-4 Tomcat na isang swing-wing na naval interceptor na kalaunan ay sumikat dahil sa Top Gun. Tinatayang 80 F-4 lang ang na-deliver bago ang revolusyon. Nakatanggap din ng Iran ng spare parts, pipelines at mahalagang pagsasanay. Mga Amerikanong instruktor, katuwang ang mga Iranyanong piloto, ang nagtuturo ng mga taktika at maintenance sa antas na kakaunti lang na bansa sa rehiyon ang kayang tapatan. Pagkatapos ay naganap ang Rebolusyong Islamiko. Noong 1979, napatalsik si Shah Pahlavi. Sinakop ang embahada ng Amerika at 52 diplomat ang ginawang bihag sa loob ng 444 na araw. Biglang bumagsak ang relasyon ng Washington at Tehran at natigil ang daloy ng armas. Pagkaraan ng ilang panahon, naubos ang piyesa at umalis ang mga Amerikanong tagapayo nung simula ng revolusyon. Kaya naiwan ng Iranian Air Force na may isa sa pinakamodernong fleet sa gitnang silangan. Ngunit walang paraan para ito ay mapanatili. Sobrang hindi magandang timing para sa Iran dahil sinalakay sila ng Iraq sa loob ng 1 taon. Ang digmaang Iran-Iraq, 1980, 1988, ay isang matinding labanan na kumitil ng daan-daang libong buhay sa magkabilang panig. Matindi ang ipinaglaban ng Iranian Air Force nung digmaan na yon, at ang mga F-4 at F-4 ay nagpakitang gilas ng higit pa sa inaasahan ng marami, kahit pa may krisis sa supply. Ngunit malaki ang naging pinsala sa kanilang fleet. May mga eroplanong nawala sa labanan, at ang iba naman ay kinatay para gawing pyesa upang mapanatiling lumilipad ang mga natira. Pagsapit ng pagtatapos ng digmaan, ang fleet na dating umabot sa daan-daan ay naging maliit na bahagi na lang ng dati nitong bilang. At bawat natitirang eroplano ay ilang taon nang mas luma at mas mahirap ng alagaan. Ang malinaw na tanong ngayon ay, bakit hindi na lang pinalitan ng Iran ang mga eroplanong ito? Mahigit 4 na dekada na ang lumipas mula nung revolusyon. Maaring isipin mong sa tagal ng panahon, sana nakuha na ng Iran ang modernong jet mula Russia o China. Mas komplikado ang sagot, kaysa sa inaakala at tinutukoy nito ang pinakaugat ng tunay na kalagayang militar ng Iran. Bago tayo magsimula, mag-subscribe ka muna sa The Military Show. Nag-aalok kami ng pagsusuri sa makasaysayang pangyayari at sinusubaybayan ang bagong kaganapan sa pandaigdigang geopolitics. Para sagutin kung bakit napilitang manatili ang Iran sa mga laos ng F4, simulan natin sa Rusya, na madalas ituring patron ng Iran at panimbang sa impluwensya ng Amerika sa reyon. At may katotohanan din doon, dahil nagbenta ang Rusya ng mga surface-to-air missile system sa Iran. Kabilang ang 300 na malaki ang naitulong sa pag-upgrade ng depensa ng Iran laban sa mga pag-atake mula sa himpapawid. Nagkasundo ang Rusya at Iran sa Syria laban sa kaayusang kanduranin sa paligid ng Israel. Pero may malalaking limitasyon ng relasyon nila na kadalasang hindi napapansin. Napapansin ang pag-aatubili ng Rusya magbenta ng modernong combat aircraft sa Iran dahil sa estratehikong dahilan at sariling interes ng Moscow sa reyon. Pagkatapos ng 1900 at 1990 naging malaking mamimili ng natural gas ng Rusya
Ang Israel hanggang natigil ito dahil sa mga parusa noong 2022. Ibig sabihin nito, maaari itong magkaroon ng malaking impluwensya sa Moscow. Ang pagbibigay ng modernong fighter jets sa Iran ay magpapalala ng sitwasyon para sa Israel, mga estado sa Gulpo at diplomatikong posisyon ng Rusya. Ang Statong Daan mismo ay naantala ng ilang taon dahil sa ganitong uri ng presyon. Ang mga combat jet gaya ng MiG-29 o Su-30 ay tunay na magpapamoderno sa air power ng Iran at hindi direktang magdadagdag ng presyon sa Israel. Dapat ding mag-ingat ang Russia sa mga kanluraning kapangyarihan sa reyon. Kapag naniwala ang US at kaalyado na sumusobra na ang Russia sa gitnang silangan, maaari pa itong patawan pa ng mas marami pang parusa. Nawala na ng saysay ang lahat ng ito noong 2014. Pero ganun ang pananaw nun. Noong 2022, pumayag ang Russia na mag-supply ng Su-35 fighter jets sa Iran. Hanggang 2025, wala pang kumpirmadong delivery ng operational na eroplano. May ilang leak na dokumento na nagsasabing gumagawa ang Russia ng hanggang 16 na eroplano na i-deliver mula 2025 hanggang 2027 at bayad na ang mga ito. Dahil sa digmaan sa Ukraine, mas naging komplikado ang pag-export na kagamitang militar ng Russia sa ibang bansa. Tulad ng China na nagbigay ng limitadong lumang sistema, sinubukan din ng Iran na gumawa ng sariling eroplano, ang Hisakosa. Isang magaan na fighter na sinasabing hango sa American F-5 ang ipinagmalaki ng husto. Sabi ng mga independenteng pagsusuri, kaunti lang ang nadagdag kumpara sa orihinal na F-5. Sinubukan din ng Iran i-upgrade ang F-14 at F-4 gamit lokal na piyesa at modifikasyon. Pero ang mga pangunahing airframe ay yung pa rin mismong mga na-deliver bago 1979. Kahit anong modifikasyon, hindi mo kayang i-update ang aerodynamics, radar cross-section, o pangunahing arkitektura ng mga sistema ng jet na disenyo pa noong dekada 60 nang hindi ito ginagawang bagong eroplano. Ang resulta ay isang Air Force na hanggang ngayon ay may F-4 Phantom F-Labing, 4 Tomcat F-5 Tiger, MiG-29 at mga Chinese na F-7 sa kanilang inventaryo. Pero sa aktual, kakaunti lang sa mga ito ang talagang nagagamit nila sa kondisyon na handa para sa labanan. Bagamat iba-iba ang pagtataya sa bilang ng operational fighter jets ng Iran, ayon sa mga mapagkakatiwalaang defense analyst, mas kaunti ang kayang gamitin ngayon sa matinding labanan kaysa sa natanggap ng bansa bago ang rebolusyon. Kakaunti ang mga piyesa at mahirap ang pagmamantini. Noong Pebrero 2026, isang eroplano ng Iranian Air Force ang bumagsak habang nagsasagawa ng karaniwang training flight sa lalawigan ng Hamadan, na nagresulta sa pagkamatay ng isa sa 2 crew na sakay nito. Insidente ito na kinasasangkutan ng F-4 na ginagamit pa rin sa training mission noong 2026 at patuloy na bumabagsak dahil 50 taon na ang airframe at walang kapalit. Bahagi lang ng kwento ang kagamitan, ngunit mas mahalaga sa pangmatagalan ang pagsasanay. Dito rin makikita ang malaking agwat ng Estados Unidos at Iran. Ang mga piloto ng fighter jets ng Amerika ay sumasailalim sa pinakamahigpit at sistematikong pagsasanay sa mundo. Nagsisimula ito sa mahigpit na undergraduate pilot training at nagpapatuloy sa mga espesyalisadong kursong pang-armas na nakabatay sa mga taon ng naipong karanasan sa labanan, mga debrief at pagbuo ng doktrina. Ang Fighter Weapons School ng US Air Force sa Nellis Base, Nevada, na tinatawag ding Top Gun's Air Force equivalent, ay matagal na nagpapahusay ng mga taktika sa impapawid. Pinagsasasama ang mga aral mula sa bawat labanan at ehersisyo sa patuloy na ina-update na kaalaman. Ang mga Amerikanong piloto ay regular na lumilipad laban sa mga kalabang eroplano sa makatotohanang pagsasanay sa laban ng panghimpapawid laban sa iba't ibang uri ng eroplano. Ibig sabihin, pinalilipad nila ang kanilang mga jet laban sa ibang mga eroplano at mga taktika na sinadyang ginagaya kung anong gagawin ng mga kalabang piloto. Para kapag nangyari ang totoong engkwentro, hindi yon ang unang beses na nakita nila ang mga taktikang yon. Mahalaga, pinalipad ng United States Air Force ang F-4 Phantom. Ginamit at sinanay dito ang mga piloto kaya alam nila ang mga kalakasan at kahinaan ng eroplano. Ang mga pilotong lumilipat mula sa Phantom patungong Eagle at mula sa Eagle patungong Raptor ay may malalim na kaalaman sa manyobra at limitasyon ng F-4, pati kung ano ang kaya at hindi kayang gawin ng piloto sa cockpit nito. Noong 2013 nang lapitan ni Showtime ang Iranian F-4, matagal nang may kaalaman ng mga Amerikano tungkol sa eroplanong iyon. Ang mga taktika na ginagamit ng mga Iranian, ang hangganan ng kakayahan ng eroplano na kanilang pinapatakbo, at ang mga limitasyong kinakaharap nila. Lahat ng iyon ay pamilyar sa panig ng mga Amerikano. Ang mga Iranian ay gumagamit pa rin ng eroplanong matagal nang nalampasan ng mga Amerikano.
Ang programa ng pagsasanay ng mga piloto ng Iran sa kabilang banda ay matagal lang nahaharap sa matitinding limitasyon mula pa noong 1979. Umalis ang mga Amerikanong tagapayo na bumuo ng orihinal na infrastruktura ng pagsasanay matapos ang revolusyon at hindi na bumalik. Ang digmaan sa Iraq ay umubos sa mga bihasang piloto at sumira sa pagpapatuloy ng institusyon. Ang internasyon na pagkakabukod ay naglimita sa access sa malalaki at makatotohanang pinagsamang ehersisyo na nagpapanatiling handa sa mga puwersa ng himpapawid. Ang mga piloto ng Iran ay hindi nagsasanay laban sa F-22. Hindi rin sila nagsasanay laban sa F-35. Sila lang ang magkakalaban. Gamit ang matatandang eroplano, nakakaunti ang oras ng paglipad, naghahanda sa banta na hindi pa nila naranasan at walang totoong paraan para gayahin ito. Ipinakita ng insidente noong 2013 ito ng malinaw. Hindi alam ng mga piloto ng Iran na naroon ng F-22 hanggang sa ipinakita ni Showtime ang sarili niya. Hindi ito nakita ng radar o na-detect ng kanilang mga sistema. Hindi sila nahanda ng kanilang pagsasanay para sa isang eroplanong kayang gumalaw nang hindi nakikita sa gitna ng kanilang pormasyon at biglang lilitaw sa tabi nila. Nariyan din ang epekto kapag biglang may eroplano sa tabi mo gamit ang platapormang hindi kayang makita ng kahit pinakamagaling mong sensor. Magdudulot ito ng pagkabigla at pag-atras. At yan nga ang nangyari. Ang mas mahalagang punto ay ang lakas militar ay hindi lang nakasalalay sa budget o politikal na kagustuhan, kundi pati sa panahon. Gaya ng mga dekada ng pagsisikap para magtayo ng matatag at modernong Air Force na may makabagong eroplano, malalim na pagsasanay, at institutional memory mula sa tuloy-tuloy na pag-unlad at aktwal na operasyon. Patuloy itong ginagawa ng US simula pa ikalawang digmaang pandigdig. Ang direksyon ay mula sa F-4 Phantom hanggang F-15, F-16, F-22 at F-35 kung saan bawat henerasyon ay isinama ang mga aral mula sa nauna. Ang Iran ay napatigil ang direksyong iyon bigla noong 1979 at hindi na ito muling naibalik. Natigil ang pagdating ng mga eroplano. Huminto ang pagsasanay, huminto ang supply chain, at habang patuloy na umuusad ang panahon at umuunlad ang teknolohiya ng abyasyon sa ibang bahagi ng mundo, ang Air Force ng Iran ay nanatili sa isang partikular na yugto. Umuwi na lang ang mga Iranian noon. Hindi dahil sa kakulangan ng tapang o pagkakamali. Masyadong malaki ang agwat sa pagitan ng eroplanong pinalilipad nila at ng mga eroplanong kasabay nila para matawid pa yon sa himpapawid. Hindi mo kayang lampasan ng isang henerasyon. Hindi mo malalampasan ang 50 taon ng pag-unlad sa abyasyon, lalo na ang kalabang di mo nakikita. Kung gusto mong malaman paano inaharap ng US ang Iran na yon, panoorin ang latest na videos ng The Military Show. Tinatalakay namin ang araw-araw na kaganapan at mahahalagang pag-unlad sa pakikidigma sa buong mundo, geopolitika at inhenyeriyang militar.